Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo at muli po muna tayo aabot sa Panginoon. Sige po, awitan po muna natin ang Diyos. Salamat po, Ama, sa mga nagdaraan. Kahit may kahirapan, ako'y mo pinabayaan. Kaya ang buhay ko ay nalagay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat na nagdaraan. Kahit may kahirapan, ako'y di mo pinabayaan. Kaya ang buhay ko ay nalagay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok kasi sa akin, pangako mo lagi ako iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso man ay umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hawakan mo, Ama, baka ako'y mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alagayan. Ang bawat hakbang ko, hindi man ang dilim, pagsubok ay sa akin, pangako mo lagi ako iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Tunay na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at patuloy sa aming mga puso at isipan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin at papupurihan. Salamat sa iyo, Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin, pangako mo lagi ako iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin, pangako mo lagi ako iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Yes, Lord. Salamat po, aming Diyos, na sa gitna po ng mga pagsubok na aming pinaranas, sa mga dilim na aming pinaraanan, ay meron kami Ama na nasa langit, na patuloy na sumusunod
sumusubaybay, simulain ang bawat isa sa amin. Bagamat po, O Lord God, karamihan na naririto sa umaga ito ay wala na Ama dito sa lupa. Subalit ikaw ang Diyos Ama na nasa langit at nasa lahat ng dako na patuloy na sumusubaybay sa aming mga buhay. Bilang ikaw ay aming Ama na lumikha sa amin, ay patuloy mong pinadarama ang iyong pagmamahal. O kaya mananatili po kami maglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. At patuloy na kunin mo ang bawat isa sa amin bilang iyong mga anak, bilang mga mananampalataya at bilang mga lingkod mo. Ang magbanalo sa umagang ito, patuloy ko pong hinihiling na magbukas po kayo ng puso at isipan ng lahat ng mga nakakapakinig. At hayaan mo na ang kanilang kaisipan ay maging malawak upang makaptan ang patuloy na pagpapala mula sa iyong mga salita. Lord God, ang kapangyarihan ng iyong Santo Espiritu ang siyang palayang kumilos sa aming kalagitnaan sa umaga. Magsalita po kayo sa puso at buhay ng bawat isa. At hayaan mo lamang na naranasan namin ang ganti ng iyong kaluwalhatian. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Luluwalhatiin ang dakilang pangalan. Ito po ang aming sakot panalangin sa umagang ito. Amen. Amen. Kaya mapagpapalakpak po sa ating lahat at patuloy po tayo makakaupo. Ngayon ay Father's Day o araw po ng mga ama. Lahat po ng tatay ay walang iba-iba ang katangian ng ama dito sa lupa. Tama naman po yung sinir sa atin ni Chaplain Albert kanina patungkol sa katangian ng isang ama. O kaya sa umagang ito ay hayaan natin na talakayin natin at pag-usapan ang patungkol po sa mga hakbang na kailangan gawin bilang magulang. So in general na po tayo na po bilang magulang. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 21, mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. So, hindi naman masama na pagalitan ng anak, subalit ang sabi, huwag naman labis, huwag naman sobra. Kundi ang sabi ng ganon, kasi baka raw manghina ang kanilang mga kalooban o ang kanilang mga loob. Ang ama ay meron pong tinatawag sa Greek word na pater. Pag sinabing pater, magulang. Pag sinabing paters, mga magulang. Mga ama o ina. Parents, pater, sa Griego, sa Greek word. At ang sabing ganon, isang dakilang katungkulan ng mga magulang na ibigay sa kanilang mga anak ang pagtuturo at pagtuturo. Kailangang maging huwaran ang mga magulang sa bahay at pag-uugali ng isang Kristiyano. So kaya maswerte ang mga anak kapag ang kanilang tatay ay Kristiyano. Mas mabigat po kasi na nagdadala ng kanyang pamilya ang ama. Kasi ang nanay normal na lang po yan dahil may kalambutan ang puso ng isang ina. Hindi kagaya ng ama na siya, sa kanya pinamahalan ng Diyos ang lahat. Dahil nung time na nilikha ni Yahweh si Adan, anong sabi niya? Habilin ni Yahweh kay Adan, pamahalaan mo ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya yung responsibilidad ng isang ama ay mabigat.
responsibilidad ng isang ina. Dahan nga lamang noong panahon po yun. Subalit sa ngayon, mapalad ang isang pamilya kung ang kanilang ama ng tahanan ay Kristiyano. Sapagkat kapag ang tatay nila ay Kristyan, alam niya yung bigat ng kanyang responsibilidad para sa kanyang pamilya. Pero kapag ang nanay ay Kristiyano, tapos ang tatay ay hindi Kristyan, doon po mas lalong mabigat ang nararamdaman ng isang ina. Kasi siya pa rin yung tumatayong ama at ina na kanyang pamilya na kanyang ina. Dahil karamihan sa pamilya kapag hindi Kristiyano ang tatay, mahirap ng buhay. Magulo ang pamilya pag walang Diyos sa loob ng tahanan. Kaya matindi ang bigat na dinadala ng isang ina kapag ang kanyang asawa ay hindi Kristiyano. Talagang lumuhod ito ng gusto. Kaya mapalad ang isang pamilya kung ang kanyang tatay o ang padre de pamilya ay Kristiyano. Kaya para sa mga dalaga, kumbaga kunting lang, pipili kayo ng malalim sa pananampalataya. At huwag kayong pumili kundi ilagay ninyo sa kamay ng Diyos para sa inyong kinabukasan. Dahil ang magulang ang siyang huwaran ng kanilang mga anak. Higit na pinaghahalagahan, ang isang ama ay higit na pinahahalagahan ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Kahit may trabaho ka na, kahit sikat na ang karir mo, tandaan mo na mas dapat pahalagahan mo ang kaligtasan ng mga anak mo ng buong sambahayan mo. Bakit? Ito po. Aanhin mo ang tagumpay mo sa paghahanap buhay mo kung napapariwara at napapahamak ang mga isa-isa. Una, bakit ka naghahanap buhay? Para sa iyong pamilya. Para sa iyong mga anak. Kaya ka naghahanap buhay upang ang katwiran natin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. Pero kung mapapahamak ang mga anak mo, walang saysay, yumaman ka man dito sa sanlibutan. Kung ang mga anak mo ay hindi naman nakakakilala at walang takot sa Diyos. Kaya dapat pantay-pilay. Habang ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dapat napapangalagaan mo yung kapakanan, kaligtasan, at pananampalataya ng iyong sambahayan, ng iyong mga anak. Both parties po yan, nanay at tatay. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyok sa paghihibagsik laban sa inyo ang inyong anak. Dahil sa malabis ninyong kahigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kapag ka ang magulang ay parehas Kristyan, hindi sila nagiging mahigpit ng sobra sa anak nila. Alam niyo kung anong ginagawa nila? Inilalagay nila sa kamay ng Diyos. Itinuturo nila kung ano yung tama at kung ano yung mali. At araw-araw ito ay inilalagay nila at ipinapanalangin nila. Kaya hindi kayo mahihirapan sa pagdadala o sa pagpapatakbo sa araw-araw ng kinabukasan o sa kinabukasan ng pamilya ng mga anak. Bakit kung ikaw ay tatay ng iyong sambahayan, may tatay ka pa rin. Wala man ang iyong amang physical dito sa lupa, ang higit na nangangalaga sa inyo ay ang
iyong amang nasa langit at nasa lupa at nasa lahat ng dako na kumukontrol, nag-iingat, gumagabay, pumapatnubay at nagpapakita ng paggaling nga sa iyo, sa iyong sambahayan. Ako, naalala ko po lamang nung ang kabutihang nagawa ng tatay ko, no? Ang tatay ko po talaga ay mahigpit. Ang ugali po kasi niya ugali Kastila siya. Yung kunting lang, nag-iim na ulo at ang pangalo po niya sa amin ay yung yangkok na pinilo sa bilog, kaya kahaba yung mga pinilo niya, kaya yung haba nun, kaya kahaba, tapos may mga kanya kahaba na yung parang walis pinting na siya. Tapos pag hinampas sa yun, ay iihi po kayo sa tingin ng sakit. Ganun po siya. Pero, yun ay pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Dahil nakalam niya dahil hindi naman siya Krisyano eh. Diba? Hindi siya Krisyano. Nakulatan ko lang ang tatay ko ay nakita ko yung pagmamahal niya sa akin sa isang paraan na. Kasi maaga pa po namatay ang tatay ko. Alam niyo po ba na namatay ang tatay ko at the age of 40? Bata pa po namatay ang tatay ko. At ako po noon ay 7 years old. From 7 to 8, mag-8 years old ako. So, pero may isip na po ako. Ang hindi ko makakalimutang ginawa ng tatay ko ay yung mga panahon na taghirap, tagubog. Palibasa nasa probinsya po kami, ay dumating po kami doon sa punto na wala na hong bigas. At ang kinakain po noon ay mais. Swerte nga po yung mga kabataan ngayon eh. Kahit gaano hirap po ng tao dito sa atin, di ba? Pero nakakapanghingi po sila. May kanin, di ba? Nakakakain pa rin. May bigas pa rin, may kanin pa rin, may ulam pa rin. May kapitbahay na naaawa at nagbibigay. Pero sa amin noon sa probinsya, wala pong ganun. Mapalad lang po ako dahil siguro sabi nga, habang nasa sinapupunan ka ng iyong ina, ikaw ay inaalagaan ng Diyos at hindi ka niya pinababayaan sapagkat may plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya nung time na tagutom po, ang lulo ko, palibhasa po, Kastila po talaga yung lolo ko, ay masipag doon, mga lupain nila, may mga palayan. Kaya may nakaimbak pong palay yun. Kaya sa tuwing kakain po sila, nagbabayo po yun. Kung ilan po sila, di ba, ang lola ko, ang lolo ko, tapos may isang anak na medyo may depresya, tapos yung bunso, 4, yun lang din po yung babayuhin nila. Munchuhin ko, para yun ang isasain nila sa oras na kainan. Ganun po katindi ang hirap ng araw. Pero ang lulo ko po, hindi sila naghirap sa bigas sapagkat may nakaiba po silang palay. Kaya ang nanay ko, pag naghahain na po siya ng pagkain namin sa tanghalian, sa hapunan, pagdating ng tanghalian, syempre ang gulay. Dahil probinsya eh. Pag dating po doon sa kainan na, hindi ko talaga kaya. Dahil parang kinakamot yung ano ko, yung lalamunan ko, pag lumunod po ako. Siyempre, nung unang tingin ko, unang kain namin eh. Pag tingin ko, bigay siyempre, bata ka pa. Diba? Siguro, pakiramdam ko, masarap. Pagtapos ko ng kanin at pag ganun ko, pagkain ko, pag lumon ko, parang kinayod ko yung lalamunan ko sa loob. Totoo po yun. Kumulo po ang luha ko. At hindi ko na po kinain yun. Ayun pala yung tatay ko, tinitingnan ako. Alam mo, habang kumakain po yung tatay ko tumayo, iniwan niya yung pagkain niya at umalis. Pag alis po niya, mayat maya umalik. May dalang pagkain, kanin na para lang sa akin.
sa akin. Habang yung mga kapatid ko, sarap na sarap sa pagkain. Sarap na sarap. Tapos one time, kumakain po kami ng saging na saba. At ang sausawan po yung dalawa kong kapatid, sarap na sarap po sa ano, sarap na sarap sa sausawan. Bagoong isda na mahaba. Ginaganyan pa po yung suko, sarap na habang pinakagat, habang pinakikita sa akin. Di syempre ako naman, ay na-enjoy ngayon. Ginanong po yung kinain ko. Sumuka po ako ng sunod. Hindi po ako nakakatakas. At alam niyo po ba, sa sunod na araw, pinilit po ako ng kapatid ko na lalaki na pakainin niyo yung gano'n. Galit po ang tatay ko sa kanya. Galit po ang tatay ko sa kanya. Alam mo na, hindi na gano'n. So sa mga pagkakataon na mayroong nagawang kabutihan sa iyo ang ama mo, kahit isang bisis lang, isang bisis, dalawa, nakatatak yan sa puso at isip. Kapag may ginawang masama sa iyo ang tatay mo, nakatatak yan. Pero mga kapatid, mas masarap na alalahanan natin yung kabutihan niya, hindi yung kanyang kasamaan. Sapagkat sa mata ng Diyos, sabi nga, ay meron lamang siyang binibigyan ng pagkakataon upang ikaw ay turuan. Na yung magiging ama, yung ama na naging malupit sa iyo, kung naranasan mo man, ay gamitin mo yun para pag dumating ka sa punto na ikaw naman ay magulang na, hindi mo na dapat gawin sa mga anak mo. At yung kabutihang nagawa ng tatay mo sa iyo, gamitin mo yun upang maging isang mabuting halimbawa para sa iyong pamilya at sa iyong sambahayan. Kung kinakailangan nga, mas higitan mo pa. Yung nagawa ng kabutihan ng tatay mo, mas higitan mo pa. Diba? Kaya ang bawat pangyayari sa daigdig na ito ay merong aral na ibinibigay para sa atin. Subalit ang pinakasuma total ng lahat, kung wala ang iyong ama, wala ka sa mundo nito. Merong isang bata natin na ang kanyang ama ay naging malupit. Ang sabi nung magtanong sa kanya, mahal mo pa ba ang tatay mo sa gitna ng kanyang kalupitan na ginagawa sa iyo? Opo. Bakit mo siya minamahal? Sapagkat kahit gano'n siya kasama, hindi pa rin ako magiging bata ngayon kung wala siya. Diba? So, yun yung dapat natin bigyan ng pagkakataon sa puso natin. Yung puwang. Kaya nga, mga hakbang na kailangan gawin ng magulang. Una, italaga ang inyong mga anak sa Diyos sa simula pa lamang ng kanyang kamusmusan. Gusto mo maging matagumpay at kinabukasan ng iyong mga anak, ngayon pa lamang ay italaga mo na sila. Kagaya ni Samuel. Alam niyo ba ang anak, ang ina, ang nanay ni Samuel sa 1 Samuel chapter 1 verse 28, si Hannah, di ba? Nabanggit ko sa inyo ng nakaraan. Nanalangin siya. At nung siya ay tinupad ng Diyos yung kanyang panalangin, ibinigay ng Diyos. At nung nanganak siya, nung maawat si Samuel, anong ginawa ni Hannah, nung ina? Itinalaga niya kay Yahweh. Kaya naglingkod si Samuel. Kaya sa kamusmusan pa lamang ng iyong anak, sanayin mo na sa pananampalataya sa Diyos. Italaga mo na. Kahit wala pang isip yan, wala pang muwang yan, dahil ikaw ang magulang, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, ialay mo na sa Diyos yan. Ihandog mo na sa Diyos. Tandaan natin sa Bible, walang sinasabi doon na ang isang sanggol ay bininyagan. May nabasa ba kayo? Wala po. Ang sabi, inihahandog
sanggol. Handog. Pag sinabi kasing binyag, binibigyan mo lang ng pangalan. Pero ang handog ay inihahandog mo ang kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan sa Diyos upang siya ay mapangalagaan simula na kanyang kamusmusan hanggang sa kanyang pagkain. Kaya ikaw, bilang isang magulang, ay meron ka ng ginawang mabuti. Yun ay ang paghahandog mo ng iyong anak sa Diyos. Katulad ni Hannah, inihandog niya sa Diyos si Samuel, si Jesus. Noong mga panahon na naawat si Jesus Christ, araw ng paglilinis, ano ang sabi sa Mateo? Dinala ni Maria at ni Jose si Jesus sa templo. Inihandog sa gitna ng kamuspusan. So kaya mas dapat na ang isang anak, ang isang sanggol, ay dapat na inihahandog sa Diyos. Pangalawa, turuan ang inyong anak na magkaroon ng takot sa Diyos. Turuan na po habang bata pa. At ang pangatlo, ingatan ang inyong anak sa mapang-akit na simbolo ng sanlibutan. Mapang-akit na simbolo o mapang-akit na galaw, hudyat ng sanlibutan. Basahin ko po sa inyo ang aklat ng Juan. 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Excuse me. Ang sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga natutokso sa paningin, nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ayan, 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Ang sabi, mapaparang ang lahat ng karangyaan sa sanlibutan, subalit ang Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya aanin mo ang mga bagay, minsan nakakalungkot. May mga magulang na kung saan kumikita ang kanilang mga anak ay kinukonsente nila. Diba? Totoo po ito eh. May mga lalaki na nag-aasal bakla o nagpapakabakla. Diretsahin na natin. Bakit? Pagka sila ay naging bakla, mas malakas ang kumita sila at mas mabilis ang pera nila. Ah, diba? Magaan. Pero ang tanong, kasi sabi nakakaakit, diba? Ang tanong, kalooban ba ng Diyos na palitan mo yung ano yun ang nilikha ng Diyos para sa'yo? Diba? Aanhin mo ang karangyaan sa sanlibutan ito kung mapapahamak ka na. Kahit anong pagkatao mo, babae ka, lalaki ka, na nilikha ng Diyos, binigay ng Diyos ang pagkatao mo. Dalawa lang naman nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Dumuon ka, sapagkat may pananampalataya ka. Nagtitiwala ka sa Diyos ang mag-aayon sa iyo sa tiyak na kahirapan mo sa kinabukasan. Kung meron kang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, kung meron kang pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, yung mga bagay sa sanlibutan nito, malakas makahatak, lalo na po sa ngayon. Malakas po ang hatak ng demonyo, ng diablo, para linlangin ang mga tao
Minsan nalulungkot ako. May pastor pa naman pong tatay, lolo. Pero yung apo, tuwang-tuwa pa sila na nakikita na binibihisa ng magulang ng pambabae. Nakakalungkot po. Totoo po yun. Kasi hatak ng sanlibutan. Gumalaw ka ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Mga lalaki, mga babae, nag-aanyong lalaki, hindi yun ang nilikha ng Diyos para sa iyo. Kaya ako nababanggit ito dahil nandito tayo sa loob ng bahay sa bahay upang mamuhay tayo ng tama at matuwid sa harapan ng Diyos. Totoo po yun. Hayaan mo na kung ano yung anyong ibinigay sa iyo ng Diyos, manatili ka. Kahit sabihin pa natin na kumikita ka dyan, huwag mo tingnan yung kita mo dahil yan ay hanggang dito lang yan sa sanlibutan. Tingnan mo at ang katakutan mo yung parusa ng Diyos sa lipanan. Totoo po yun. Yun po yung pinakamasakit. Na sinisikap ng Diyos na yung buhay natin ay mapaayos. Kaya nga si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Diyos Ama. Ayaw ni Yahweh, ayaw ng Diyos Ama na tayo ay mapahamak. Kung kaya inalay ang kaisa-isa niyang anak, ang kanyang buhay upang maging maayos ang ating buhay at ang ating kinabukasan. Gusto mo ng kasaganaan? Ang sabi ng Mateo chapter 6 verse 83, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, diba? All, lahat ng bagay ibibigay sa iyo. All these things shall be added unto you. Simple lang eh. Hindi mo na kailangan magpalit ng anyo. Hindi mo na kailangan gawin ang mga bagay ng sanlibutan. Sumunod ka lamang sa kalooban ng Diyos. Unahin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At ang sabi, lahat ibibigay niya sa iyo kung magiging tapat ka lang sa Kanya. Walang mahirap na anak ng Diyos. Walang naghihikaw sa kahirapan na totoong anak ng Diyos. Sapagkat lahat ng kailangan natin isusupply niya base sa Kanyang kalooban. Diba? Kailangan lamang magkaroon tayo ng isang kaisipan na unahin mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos ng totoo. Mag-alay ka ng buhay mo sa Diyos ng totoong pag-aalay. Pinili ako po sa iyo. Ang kasaganaan ay ibibigay na sa iyo. Susunod po yan. Totoo po yung pag nakita na ng Diyos ang puso mo, ang katotohanan ng puso mo. Susunod po na po siya. At ang pahuli, panglima, itaas ang iyong mga anak sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ama ng tahanan, responsibilidad mo ang lungkot sa Diyos sa lahat ng pagkakataon upang idalangin sa Kanya ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan, ang iyong mga anak. Hindi natin hawak ang bukas. Totoo po yun. Ang mahalaga, sa gabi, lalo pat kung kayo mag-asawa ay parehas ng Krisyan at parehas na kayong lingkod ng Diyos. Manalangin kayo ng sabay. Maghahawak kamay kayo at ipanalangin niyo ang inyong mga anak at ang inyong kinabukasan. May tagumpay po dyan na inyong makakamtan. Ang sabi sa Efeso chapter 6 verse 18, at dito po ako magtatapos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa
lahat ng hinirang ng Diyos. Simple. Laging maging handa. Kaya kapag isang ama ng tahanan ay patuloy na nananalangin, ang ina ng tahanan ay patuloy na nananalangin, ibig sabihin ikaw ay laging handa sa lahat ng mangyayari sa kinabukasan, sa lahat ng mangyayari sa darating na mga panahon at darating na mga araw. Inihahanda na ng Diyos yan. Bakit? Patuloy kayong nananalangin sa Kanya. Dahil tinatanggap natin sa sarili natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Tandaan, kung wala kang ama dito sa lupa, meron kang ama na nasa langit, nasa lahat ng dako, nasa tabi mo, patuloy na sumusubaybay sa iyo. Meron pa akong napanood na isang tatay. At itong tatay na ito ay nakulong ng walang kasalanan. At sila lang po kasing mag-ama. At isang araw, yung anak ay nangungulila sa kanyang ama. Hindi alam ng anak na ito palang tatay na ay hindi na niya makikita kahit kailan. Sa pagkatatulan siya ng kamatayan. Bagaman wala siyang kasalanan. Kaya ang nakalagay, ang himala ng Diyos sa loob ng kulungan. At nung dumalaw yung anak, 7 years old, yung batang babae, at inilabas ng gwardiya, yung tatay, at sumisigaw yung anak. At tatay, at sumisigaw din yung ama. Tapos, habang sila ay nagkakawayan, sumisigaw. At itong tatay ay papasok na sa loob ng pinakamalayong selya. Sumisigaw ang anak. Umiiyak siya. Tatay, babalik ka. Dadalawin kita ulit. Babalik ako dito. Gusto ko makita kita ulit. Oo, anak, sabi niya. Habang naglalakad, hawak siya ng buwan. At nung lumapit na siya, malapit na doon at hindi na siya makikita ng kanyang anak. Sumisigaw yung anak. Sinisigaw yung tatay niya. Tatay, sabi. At ganoon din yung ama. Dahil syempre, nag-iisa na lang yung anak. Alam niyo po ba na humiyaw yung ama at lumuhod habang hindi niya nakikita yung kanyang anak at nasa loob na siya. Bago siya ipasok sa pinakapilitan, lumuhod yung tatay at muling nagsumamo doon sa kwarto. Bigyan pa siya ng pagkakataon na makita yung kanyang anak. Lumabas siya, nagtatatakbo siya upang kayakap yung kanyang anak. Nagyakap po silang mag-ama at ang sabi niya, babalik ako. Ganon din yung anak. Alam niyo ba na gumawa ng himala ang Diyos? Napalagin po yung ama. Sa kita ng hatol ng kamatayan sa kanya. Sino ang nilapitan ng tatay sa mga panahon na yun na siya ay nasa loob na ng pilitan? Wala nang ibang tutulong sa kanya. Ang sigaw niya ay pumapailan lang doon sa loob na kulungan niya. Ang Diyos ang tumulong para sa kanya. Kumaya siya at nagsama sila. Ganun po. Pag dumating tayo sa punto, lalo na tigit kayong mga ama, maging kayong mga ina. Pag dumating kayo sa punto, maging kayong mga anak, tayong mga anak. Pag dumating tayo sa punto na tila bagay kamatayan na lamang ang nag-aabang sa atin, huwag natin lagi
ulila. Kaya sa mga anak na ulila na sama, mas lalo higit narito ang Diyos na laging nakaabang sa lahat ng pangangailangan mo. Bakit ka pinahintulutan na mawala ang iyong mga ama dito sa lupa doon sa mga ulila? Sapagkat nais ng Diyos na maramdaman mo at maranasan mo ang galaw ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Sapagkat ng mga panahon na wala, nandito pa ang tatay mo, ang puso't isipan mo ay nakatuon sa ama mo dito sa lupa. Subalit kung nawala na siya, minsan yung iba doon pa lamang nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ganun din po ako. Nung wala na ang tatay ko, nakakilala po ako sa Diyos. So may masigit pa palang nagmamahal sa akin. Hindi lang basta isang takal na kanin ang ibinibigay ng Diyos sa akin sa mga. Kundi maraming kanin na sa araw-araw. Hindi niya pinahihintulutan na umiyak ako. Sakit na nakapagsakan. Bagos, bago ka pa tumingin sa kaldero, may nakalang pagkain na para sa iyo at para sa akin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Natin po tayo at awitin po natin ito. Pasalamatan natin ang Diyos Ama. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaraan. Kahit may kahirapan, ako'y di mo pinabayaan. Kaya ang buhay ko ay inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaraan. Kahit may kahirapan, ako'y di mo pinabayaan. Kaya ang buhay ko ay inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok kaysa sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso man ay umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hawakan mo, Ama, baka ako'y mahiwalay. Palakarin mo ako, may takot sa'yo. At iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, pagsubok kaysa sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso man ay umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking
iyong kapangyarihan. Sa gitna po ng sakit na aming nararamdaman, sa gitna po ng mga pagsubok, ikaw ang Diyos na laging umaagapay sa amin. Salamat sa lampi ng iyong kaluwalhatian. Salamat na sa gitna ng aming mga pag-iyak, dahil sa mga kabiguan na aming nararanasan, nararamdaman po namin ang yakap ng iyong pagmamahal. Katulad kami ng isang musmus na patuloy na inaakay mo habang kami ay naglalakad sa sanlibutan ito. Kung kaya ang banal sa umaga ito, patuloy mo pong katagpuin ang dalangin ng iyong anak, ng mga ama ng tahanan, ng mga ina ng tahanan, maging ang kanilang mga pamilya at mga anak, mga sambahayan. Katagpuin mo ang kanilang mga dalangin. Patuloy nilang maranasan ang gabi ng iyong kaluwalhatian. Na wala man silang ama dito sa lupa na nadadaingan. Wala man silang ama dito sa lupa na napaglalabasan ng hinanakit, ng sama ng loob, ng mga problema na kanilang dinaranas. Subalit sa oras ng aming pagluhod sa iyo, sa oras ng aming pag-iyak sa iyo, bilang aming Ama na nasa langit na tumawag at patuloy na nag-alay ng aming mga buhay, ng kanyang buhay para sa aming lahat, ay patuloy mo kaming binibigyan na kapangyarihan upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng nararanasan namin dito sa sanlibutan ito. Salamat na pinadala mo sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat sa pag-ibig na walang kapantay. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-aaruga. Hayaan mo na ang bawat ama ng tahanan na nakapakinig ng salita mo sa umaga ito, palakasin mo po sila. Patatagin mo po sila. Hubugin mo at gamitin mo ang kanilang mga buhay dito sa lupa upang maturuan ang kanilang mga anak na mamuhay ng tama. Maturuan ang kanyang sambahayan, ang kanilang pamilya. Maging ang mga ina ng tahanan na narito, Diyos. Katagpuin mo ang kanilang mga dalahan. Maging po, O Diyos, ang lahat ng mga baguhan na dumalo. Nakikita mo po ang naman na kanilang mga puso. Samahan mo po sila. Nakikita mo po kung ano ang kanilang nararamdaman. Physically, ang mga sakit, tulog ka, pagalingin mo po sila. Katagpuin mo po sila. Idampi mo sa kanila ang mapagmahal mong kamay sa pamamagitan ng iyong presensya. Maraming salamat po sa iyo, Lord God. Patuloy ka namin pupurihin, sasampahin, pasasalamatan. Ito po ang aming samot na panalangin